Lasang kulang Ang anim na yan. kompleto yan. Hello guys! Nag-vlog si Swerte tayo ngayon mga pards. Dahil unang biyahe natin, 2 booking agad. Nasa 1645 siya mga pards. Ops, putulin ko muna yung video mga pards. Dahil sa mga oras na yan, tinamad na akong gumawa ng video. Dahil biglang na-remove yung YouTube account ko mga pards. Habang bumibiyahe kami. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. December 11 ngayon, Thursday, 2025. Time check, 9:31 AM. First booking from San Bartolome, Novaliches going to Mandaluyong. Sa halagang 845. Ang layo ng pickup location ay 3.5 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Pick up tayo mga pards ng first booking natin. Sir, lalamog sir. Pick up, lalamog. Puro buhangin mga pards. Kahapon, puro mga construction material mga pick-up namin. Puro mga buhangin. Nawalisan ni tatay. Hindi nakapaglinis kagabi. Pagod na eh. Talaga. Anong pick-up namin, sir? Anong pick-up namin? Ito, Ay, mga puro paleta? paleta lang. Ah, paleta lang pala. Yan pala tayo pick-up tayo, puro paleta. Ah, paleta? Oo, kala ko may ilalapag dyan. Kahit ang puro kahoy. Puro kahoy, kahapon pa, puro ka. Ay, sila mo. CFIC, printing press. Edmoto TV. Edmoto TV daw, shoutout. Lasang kulang Ang anim na yan. kompleto yan. Hello guys! Nag-vlog si Sakay kami ng paleta. Ay mga parts, kung pick up natin, paleta, picture natin. Naghahanap ka ba na mag-i-install ng stainless window grill? Kagaya nito mga parts. Maganda, malinis at matibay. Quality yung pagkakagawa mga parts katulad nitong stainless window grill na in-install sa amin. Kung Lazada, Shopee o JNT naman ang pag-applyan mo, meron din silang mesh type window grill mga parts kagaya nito. At kung kailangan nyo naman ng top load sa taas ng bubungan natin mga parts pagka may kakarga kayo, meron din sila sir niya, nagkakabit din sila ng ganito. Kaya kung mag-e-inquire kayo o may katanungan kayo, mag-PM kayo sa may Facebook page nila na MR Welding Consumable and Welding Shop mga parts. Maghahanap kami ng kasabay mga parts kasi sayang eh. Kalahati lang yung sakay natin eh. Pwede pa tayo magsakay ng 600 kg. Marami naman booking. Time check, 10:20 AM. May nakuha kaming pang double booking mga parts. Bali pang second booking natin to. From Talipapa going to Manila sa halagang 800. Ang layo ng pickup location ay 2.5 km. 1,000 kg to. Pulling booking. Papunta na kami sa may pick-up location. Ang hirap maghanap ng kasabay mga parts na 600 kg. Kadalasan ngayon puro 1,000 kg. Kaya sinubukan kong kunin tong ano na to eh, pulling booking. Kasi papuntang Paco to. Malapit lang naman sa Mandaluyong yun. Kaya kinuha namin ni tatay. Sinubukan namin. Tinawagan ko, may sinabi sa akin. Isang pirasong ano daw, ganyan-ganyan. Parang plain ano. Hindi ko naintindihan eh kung ano yun eh. Hindi ko rin alam naman eh, kahit sabihin sa akin eh. Sabi ko, puntahan na lang din namin. Hindi naman daw kalakihan yun. Tignan namin kasi pulling booking naman to, pang sabay. Isang piraso lang naman eh. Kaya siguraduhin muna namin, daanan na rin namin doon. Laban lang, kahit na ano pa yan. May maisabay lang tayo. Kailangan natin kumita ng malaki ngayon mga parts para mahabol natin yung quota natin. 500 pesos na Noche Buena. Kaganda kilala mo dito, araw-araw, hawak mo na yung pera mo. Hindi kagaya sa mga empleyado, di ba? Nakukuha nila kada kinsenas, ganyan. Or minsan lingguhan, or minsan naman isang buwan bago makuha. Dito, araw-araw, nakukuha nyo na agad yung pera nyo. Kasi binabayaran na tayo, kaya nandyan na agad, hawak na natin. Ang problema, nauubos agad. Pag hawak mo yung pera, yung pala masama doon. Pag hawak mo yung pera, nauubos mo agad. Kaya ngayon, pang Noche Buena natin, hinahanap pa natin yung 500 pesos na Noche Buena. Kita mo si tatay, yung SS niya. Maaga binigay eh. Binibigay kasi yung kada quincenas mga parts. Yung, ano matawag doon, pension. Maaga binigay. December 6 pa lang, nandyan na. Pinadala na sa kanya. Ang kagandahan lang doon, doble nakuha niya. Parang Christmas bonus nila. Bale, 2 buwan yung binigay. Pero bonus na yun, wala na yung susunod na buwan, may sasahurin pa rin siya. Eh yun, naubos niya na.
Di ba umabot ng Pasko? Ngayon, pandesal yung natibena ni tatay sa Pasko. Sir, lalamog, sir? Atras mo, sir? Atras? Paano ba? Hindi na siguro, pwede na yan. Diyan na lang? Oo, isa lang naman to. Patingin nga, sir, kasi may dala ko ano eh, tawag yung paleta. Kung paano style gagawin ko. Kasya na, maliit lang pala. Akala ko malaki. Yan lang, sir. Kasya naman, sir. Ayun lang tayo, maliit lang, kasya naman. Kasya? Oo, yung pick up natin, mga parts. Ano ba yan? Reducer. Pwede ba pahigayan, sir? Pwede, kahit ano. Sige, pahigayan na tayo, pag ganyan na lang. Ayun ang mga parts, yung na-pick up natin. Pang second booking natin to. Yung na-pick up namin mga parts, isang Shaw Boulevard, Mandaluyong at isang Paco, Manila. Unahin muna namin yung Mandaluyong, yung Shaw, yung mga paleta, yun ang unahin namin i-deliver. Ang layo ng drop-off location ay 15 km. Alright, let's go! Swerte tayo ngayon mga parts. Dahil unang biyahe natin, 2 booking agad. Nasa 1645 siya mga parts. Ganito masarap mga parts no? Pagka malakas yung booking, madali tayo nakapag-double booking. Tapos ganun na yung halaga na dala-dala natin, di ba? Malapitan lang. Mayroon kasi pagka yung matumal, tapos pipilitin mo mag-double booking, may stress ka talaga. Kaya kung minsan pagka talaga, matumal, hindi ko na pinipilit mag-double booking eh. Nilalarga na namin ni tatay. Pero pagka na tiyempo, di ba? Halimbawa, may na-pick up ka, tapos may lumabas agad dyan, kunin mo na, sabay mo na. Pagkakataon na yun. Pag may pagkakataon, i-double booking nyo. Pero pagka wala talaga, huwag nyo nang pilitin. I-diretso nyo na, i-deliver nyo na. Ganun yung ginagawa namin ni tatay para hindi mahirap yung pag-deliver namin. Pero nasa inyo pa rin kasi kung gusto nyo talaga kumita ng maganda, di ba? Kailangan nyo talaga sabayan. Maghintay kayo. Hintayin nyo talaga na makakuha kayo ng kasabay. Pero pagka ganitong maganda yung booking, maraming pumapasok, bato ng bato sila alam sa atin, madali tayo makakuha ng pansabay. Kahit ano pa yan, kahit regular booking o pooling booking pa yan, basta maganda yung pamasahe. Mapapakaramdaman nyo naman eh. Pagka veterano na kayo dito, mararamdaman nyo kung ano yung talong pamasahe, ano yung panalo ng pamasahe, o ano yung sakto, ganun. Kasi pag nasanay na kayo, parang kabisado nyo na eh. Ganun kalayo, ganyan pamasahe nyo eh. Tapos mababa lang, huwag talo tayo dyan. May mga ganun dito. Pagka nagsimula kayo bumiyahe, kilala mo. Lalo na pagka veterano na kayo, makakalkulasyon nyo na yung pamasahe niya. Kahit na wala tayong per metrics. Guys, sa mga jeep, may per metrics eh. Kung gano'n layo, may presyo. Dito wala. Ano lang, tansyahan lang. Tatansyahin mo lang kung pwede na ba to? O pwede na to. Kunin na natin. Yung mga tipo mga ganun. Hindi, mas maganda nung dati, nung medyo bago-bago pa kami. Kasi ginagawa namin ng tatay. Laban na kami ng laban. Swipe na ng swipe. Pag kami lumabas, pwede na yan. Pwede na yan. Puro ganun. Mas parang kumikita pa kami sa ganun eh. Yung kuha ka lang kuha. Wala ka. Bahala na. Kaso nangyayari, may mga problema naman tayo sa kalsada. Gaya mga nanguhuli nga. Kasi ngayon, kami nag-iingat na kami. Dahil nga, iniiwasan na namin yung mga pwestuhan ng mga nanguhuli. Kasi pag nahuli tayo, wala yung kinita natin. Baka yung 3 araw nakita natin, pagbabayad lang natin. Kaya namimili na rin kami ng mga lugar na pupuntahan. Hindi na rin basta-basta. Pag nakita namin, dadaanan natin yung ano dyan eh. Hindi na namin kinukuha, ganun. Madadaanan natin yung mga nag-aabang dyan sa lugar na yan. Pagka kinuha natin yung booking na yan, may mga ganun-ganun na kami. Pero kasarapan lang talaga, kung yung kuha ka ng kuha, mabilisan. Mabilis lagi. Sige, pag may booking, kuha ka ng kuha, ganyan. Mas makakarami ka kasi nun eh, pagka ganun. Ang kagandahan lang talaga kasi dito, pag oras na tinamad ka, pwede kang hindi bumiyahe. O may lakad ka mga parts, pwedeng hindi ka bumiyahe kay Lalamove. Walang pilitan dito kung kailan ka bibiyahe. Huwag mo lang papatagalin, siguro na mga 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan na hindi ka nabibiyahe. Kung minsan kasi, sinususpended nila pagka sobrang tagal mo na hindi lumabas eh. Ewan ko lang, yung iba hindi suspended kahit matagal na raw yung mga account nila eh. Pero kadalasan sa iba ganun, pagka alam nila Lalamove na hindi ka nabibiyahe, sinususpended nila yung account. Gagawin mo, syempre, pag gusto mo na bumiyahe, balik ka na naman sa office, papa-activate mo ulit. Eh kung mahirap, di ba? Tas maraming pila. Hassle din yun. Kaya maganda pagka kunwari, sideline lang ang diskarte nyo. Pitik-pitikan nyo ng biyahe. Kunwari, sa 1 linggo, kahit 3, ganyan, biyahe ka. Okay na yun. Kung pa sideline lang yung diskarte nyo mga parts. Eh sa amin na tatay, hindi ba pwedeng sideline lang eh. Kailangan namin mag full time. Nang banding-banding lang din, nang hindi ka mapapagod ng sobra-sobra. Pagka ganyan nga, di ba? Double booking. Pag sinuwerte, pinalad kami mapag-double booking. Nag-double booking kami. Pero pagka hindi talaga po pwede, hindi na namin pinipilit na mag-double booking. Kasi marami nga nagsasabi sa akin na yung iba nagko-comment na bakit hindi raw tayo madalas nag-double booking, di ba? Ano na lang, ganun na lang ginagawa namin ng tatay kasi medyo nagkakaedad na rin kami. Nakakapagod din talaga pagka sobrang hataw ka sa biyahe. Kinabukasan parang ayaw mo na bumiyahe. Masakit na yung mga katawan mo eh. Siguro yung mga bata-bata pa, baliwala sa kanila yun. Pero sa amin ni tatay kasi medyo na kami. Medyo banding-banding na lang yung ginagawa namin biyahe dito. Pahabol ko lang, yung magandang sasakyan, kahit saan ka makarating, hindi hinuhuli ng mga asbo o ng pollution. Yung sasakyan ni George TV, yung Suzuki Carry o Suzuki Super Carry ata yun eh. Ayun yung pinakamalaki ng
ng mga carry na FB van. Di gasolina kasi yun. Kaya kahit saan siya mapunta, wala siyang iniilagan dahil hindi siya paparahin. Di gasolina yung makina niya. Di gaya ng ganito, diesel. Talagang paparahin tayo ng kasi nagbabaka sakali yung mga nanguhuli. Uy, diesel to, baka marumi na yung nito, tambutso nito, yung makina nito, baka may diferensya na ganun. Kaya pinapara tayo. Kung minsan alam ko yung mga L300 na Euro 4, pag medyo luma-luma na rin, pinapara na rin nila mga parts eh. Yung mga, alam ko, yung mga bago lang, pag medyo bago-bago pa yung sasakyan mo, paliligtasin ka. Pero pagka old model na rin, mga 10 taon na ganyan na, kahit na Euro 4 pa yan, minsan pinapara din nila. Pagkakaalam ko, kasi nakakita ko minsan mga nakaparada doon eh. Hindi ko naman 100% na sure na ganun. Pero parang napapansin ko ganun, may pinapara pa rin. Kahit yung H100, Travis, nakikita ko minsan pag nakita nila luma na, pinapara na rin nila. Pero pag nakita nila mga bago yung model ng sasakyan nyo, yun, papalisin ka na rin nila. Hindi ka nila titikitan. Hindi na nila ititest yung sasakyan mo pagka nakita nilang medyo bata-bata pa yung sasakyan nyo. Tsaga-tsaga sa traffic lang mga pards. Ganito talaga pagka December, matraffic. Sabay buhos ng malakas na ulan mga pards. So, kanina ang init eh. Tapos biglang ulan na malakas. Nasa may bandang na kami. Pa-Ortigas na to. Ortigas EDSA. Baba lang namin mga pards, yung mga paleta. So, may drop-off location na tayo. Sama to? Oo. Yan, tama yan. Okay, papunta naman tayo sa may second booking drop-off natin. Ang layo na lang ng drop-off location ay 7.1 km. Alright, let's go! Galing kaming Shaw Boulevard mga pards, tapos nagkalentong kami. Hanggang dumire-diretso kami dito sa may Pedro Hill. Dahil yung drop-off location namin malapit sa may Plaza Dilao. Bago dumating ng UN Avenue mga pards. Time check tayo, 12:44 PM na. Pagtapos neto may deliver, kakain muna kami ni tatay. Nagugutom na rin kami. Tatapusin lang namin yung dalawa namin booking para wala na kaming poproblemahin. Drop off time mga pards, second booking. So sir, sa inyo daw to. Sir, ay, thank you sir. Ayun na, binababa na mga pards. Yung... Anong tawag din sir? Ba't sa exhaust ko sir? Sa exhaust. Opo, okay. Bayad na to sir, di ba? Bayad na yun sir. Picturean ko lang sir yung items, picturean ko lang. Yes, sir. Thank you, sir. Time check, 1:49 PM. May pangatlong booking na kami. From Manila going to Makati sa halagang 1,236. Ang layo ng pickup location ay 3.8 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Nakaswerte tayo ng booking mga pards. Balin drop-off nito malapit lang sa may Arnais lang. Sarap talaga sa Maynila eh. Daming booking tapos malalaki yung mga pamasahe. Kaso matraffic lang banda dyan pagka pumunta ka ng Recto. Pero dun yung pickup namin sa Recto. Pero hindi tatawid ng A. Bonifacio. Hindi abot ng Bonifacio. Wala naman Bonifacio doon sa Recto. Wala ba doon? Napunta ka sa Bonifacio eh. Tawak mo. Rizal Avenue pala. Di pala A. Bonifacio. Rizal Avenue pala. Hindi A. Bonifacio. Pick up tayo mga parts. On third booking. Ayan lang, tarpaulin. Blockpot na ng konti ma'am. Yan. Sige po. Yan lang ba? Ayan lang. Okay, na-pick up na namin yung third booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 13 km. Alright, let's go! Dinaretso namin mga pards yung booking kasi nakiusap yung client. Kailangan na raw, nagmamadali. Kaso kahit anong madali natin mga pards, matraffic talaga. Natin magagawa sa traffic. 2:54 PM mga pards, nasa may Osmeña Highway kami. Dadaanan namin, di namin didiretsuin to. Mayayari tayo dito. Kaliwa kami mga pards ng Ocampo o Sobel Rojas. Doon ang daan natin para makaiwas tayo dito. Kung sana yung diretso, maluwag yung kalsada eh. Mabilis sana ron. Pero dito tayo sa looban na lang tayo dumaan. Ops, putulin ko muna yung video mga pards. Dahil sa mga oras na yan, tinabad na akong gumawa ng video. Dahil biglang na-remove yung YouTube account ko mga pards. Habang bumibiyahe kami. Kaya hindi na ako nakapag-vlog niyan. Buti na lang nag-appeal ako mga pards. At kaagad naman nabalik yung YouTube account ko. O yung YouTube channel natin. Kaya ang gagawin ko ngayon ay mag-i-income reveal na lang ako dahil hindi ko na natapos tong video na to. Ito nga pala yung kinita namin Naka-4 na booking kami sa maghapon. At ang kinita namin ay 2,884. Tapos nakakuha ako ng 150 na tip dyan mga pards. Pag inad natin dyan, magiging 3,000. Tapos bawasan natin ng pan-diesel at pangkain. Yung diesel namin 800 tapos 200 na pangkain. Bali 1,000 yun. Kaya 3,000 bawasan natin ng 1,000 equals 2,000 mga pards. Ayun yung kinita
kinita namin ngayon, naka 2,000 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nila Lalamove.